Alerto sa lindol ang laging paalala sa publiko lalo sa Metro Manila na banta ang paggalaw ng West Valley Fault. Bukod sa pagtitiyak na matibay ang mga gusali gaya ng paaralan, pinasisiguro ring matibay ang mga ospital. May report si Sandra Aguinaldo. Hindi pa mapakinabangan ang Manay District Hospital. Isa ito sa mga napuruhan ng husto ng lindolin noong Biyernes ang Manay, Davao Oriental. Inilipat sa pinakamalapit na health center ang mga pasyente. Nagdulot din ng takot sa ilang ospital sa Cebu ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Naglabasan ang mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Apaw rin noon ang mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital sa Bogos City kung nasaan ang epicenter ng lindol. Kapag may mga ganitong pagyanig, ayon mismo sa Department of Health, dapat handa at matibay ang mga ospital. Make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Sa Metro Manila, ang kinatatakutang The Big One o paggalaw ng West Valley Fault ang pinaghahandaan. Sabi ni Secretary Ted Herbosa na inspeksyon na ang mga gusali ng mga ospital para tiyaking hindi sila guguho. Alinsunod sa DOH contingency plan, hinati sa 4 na quadrant ang Metro Manila at bawat quadrant may mga naka-assign na primary healthcare facility. Sa North Quadrant, naroon ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela at Quezon City. Sa West Quadrant, ang mga lungsod ng Mandaluyong, Maynila at San Juan. Nasa East Quadrant naman ang lungsod ng Marikina at Pasig. At sa South Quadrant, 2 ospital ang tutugon para sa Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pasay at Pateros. Ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan, na isa sa mga primary facilities sa North Quadrant, may nakatabi ng mga generator set, hospital field bed, tents, medical equipment at gamot na tatagal ng 2 linggo. Kung dumagsa ang mga pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusod na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang, i-check na natin yung mga patients kung ano nga silang category, kung sila ba ay walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa banda rito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course sa mga kalsada sa paligid ng ospital, pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumaksak po ang ospital namin, kinlear ng engineering namin na pwede namin gamitin yan, that will be our temporary hospital. Handa ring sumaklolo ang iba pang mga ospital sa mga kalapit na rehiyon. Pero paano kung di agad makarating ang saklolo? Dapat yang paghandaan ayon sa direktor ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa East Quadrant. So kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soksa dyan pa po manggagaling. Paano po kung sira na lahat ng airport? Para sa contingency, hihingi raw ang DOH ng pondo dahil 100 million pesos na lang ang Emergency Response Fund nila ngayong taon. Lubhang delikado ang mga lugar na dinaraanan mismo ng West Valley Fault. Sa Barangay Pembo, Taguig, na may 74,000 residente, tinatawid ng fault line ng isang kalsada at ang harap ng Pembo Elementary School. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa every year. No? So ina-update po namin yung SDRM ng eskwelahan, kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Sa Muntinlupa City na may mga barangay ring dinaraanan ng fault, nag-inspeksyon ng LGU sa mga government building at paaralan. Sa Pasay, bukod sa inspeksyon sa mga paaralan, namigay rin ng hard hat sa mga mag-aaral at guro. At dahil maraming nakatira at nagtatrabaho sa mga high-rise building sa Metro Manila, paalala ng isang structural engineer, dapat regular na naiinspeksyon ang mga gusali. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.